So mga kaibigan, gagawa lang ako ng video regarding ho sa biting point dahil marami pa rin nagtatanong kung ano daw ang ibig sabihin ng biting point. So mga kaibigan, ang biting point po, actually ito ho yung makakatulong sa atin kung tayo ay magpapark, magmamaneuver sa mga traffic, reversing, lahat ho ng mababagal na paggalaw na intensyon nating gawin, kailangan alam po natin gawin ang biting point. So para magawa po natin ang biting point, kailangan ho marunong tayong mag-control ng clutch pedal. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kaibigan ay manual transmission, para sa mga nahihirapan sa manual. Kaya ho tayo namamatay ng makina. It's because isa sa dahilan hindi po natin nagagawa ang biting point. Kagaya ng sinabi ko, ang biting point po, ito ho yung dapat marunong tayong mag-control ng clutch pedal. So ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo sa video na to kung paano gawin ang clutch control upang magawa po natin ang biting point. So to make it clear mga kaibigan, ang biting point, tandaan nyo to, ito yung pag-move or unang galaw, unang pag-usad ng isang manual transmission. Kapag nakatigil kayo, katulad nito, nakatigil tayo ngayon, kapag ginawa ko ang biting point, ang unang mararamdaman ko, yung kanyang paggalaw or pag-usad. Take note, ito ho ay nandito tayo ngayon sa patag, sa patag na kalsada. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ginagawa ang clutch biting point or pag-control sa clutch pedal. And tandaan nyo mga kaibigan, ang clutch biting point or pag-control sa clutch ay nangyayari lamang yan sa first gear, sa primera. First gear or reverse kapag intention nyo ay paatras. So katulad nito mga kaibigan, ito yung ating gear, yung ating cambio, din yung ating mga pedals dito. So sa pedals natin, syempre dahil manual transmission to, ito yung clutch pedal, ito yung brake, at ito yung gas. And take note, nandito po tayo ngayon sa flat surface or patag na kalsada. So ipapakita ko sa inyo, once again, ipapakita ko sa inyo kung paano nakokontrol ang clutch, para mahanap natin ang biting point. So again, kagaya ng sinabi ko sa inyo, first gear ang gagamitin. So ito yung gagawin nyo, clutch down. Ayan, ang pangtatapak nyo po mga kaibigan, yung dulo ng paa nyo. Ayan, at least yung tip lang. So clutch down, then ilalagay ko po yan sa first gear, Ayan, first gear. So i-disengage ko yung aking handbrake, bababa ko lang yan. So naibaba ko na yung aking handbrake, at ngayon mapapansin nyo, clutch lang ang aking ginagamit. Hindi ako nakatapak sa brake at gas. So dahil patag po ang ating situation naman. Ngayon, ang sinasabi kong biting point mga kaibigan, eto siya, kapag nirelease ko yung paa ko sa clutch, so kapag tinaas ko ng gradual ang paa ko sa clutch, unang galaw or unang pag-usad ng sasakyan, yun na po ang sinasabi kong biting point. Yun ang kailangan natin makontrol para hindi po tayo mamatay ng makina, para mabagal natin mapagalaw ang sasakyan na kontrolado natin. So unti-unti ko itong itataas ang paa ko sa clutch pedal, naka first gear naman yan. Habang tinataas ko ang paa ko sa clutch pedal, hihintayin ko na mag-move or unang galaw or pag-usad ng sasakyan, yun na po ang biting point. Ngayon ang gagawin ko sa clutch, dun ko lang siya ngayon i-hold, Hindi ko siya totally tuloy-tuloy na bibitawan. Okay, taas ko siya ng unti-unti. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan, tinataas ko na siya ng unti-unti, at kung mapapansin nyo, gagalaw yan. Pag gumalaw ang kotse na to, ayan, umabanti na siya mga kaibigan. Ayan, umabanti na siya ng usad na siya, Ayan, gumagalaw na yan. So ngayon, para makontrol ko to, hindi ko yan binibitawan, naka-hold lang yung paa ko sa clutch. Okay? So pwede ko siyang ibalik sa ibaba para makontrol ko ang galaw niya. Yan. So mabagal pa rin ang takbo niyan. Ngayon gagamit po kayo ng brake pedal mga kaibigan kapag intention niyo nang mag-stop. Yan. So naka-press naman yung clutch pedal natin. Ngayon ilalagay ko naman siya ng reverse. So back to neutral, then rightmost,
pababa, reverse yan. So hahanapin ko rin ang biting point na naka-reverse tayo. Ibig sabihin, gagalaw tayo ng paatras. So aalisin ko yung paa ko sa brake pedal, then iaangat ko yung paa ko sa clutch ng gradual. Pag nag-umpisa siyang gumalaw or mag-move, kailangan kong i-hold ang paa ko sa clutch, kumbaga kukontrolin ko siya. I-steady ko siya. Yan, itataas ko na po yung aking paa sa clutch pedal. So kung mapapansin nyo, umaatras na po yung kotse natin. Yan. Maatras na po siya ng dahan-dahan. So bakit dahan-dahan ang atras niya? Kasi kinokontrol ko ng paa natin sa clutch. Kung saan siya unang umusad, kung saan siyang unang gumalaw, yon ang gagawin kong pag-control sa clutch pedal. Ayan, nakakontrol ako sa clutch pedal, pero unti-unting gumagalaw ang sasakyan natin. So itong gantong galaw, pa-reverse ka man or pa-forward, ito yung kailangan mo kapag magpa-parking ka sa mga traffic, no? Sa palengke, basta ang intention nyo ay usad na mabagal, ganito ho ang ginagawa sa clutch. Clutch control lang yan, walang gas po yan. Ayan, ito yung paa ko, hindi ko tinatapakan ang gas pedal. Kinokontrol ko lang siya ng aking paa sa clutch. Ngayon, ang gagawin natin dito habang gumagalaw tayo ng paatras mga kaibigan. So, pag ibinaba ko tong paa ko hanggang sa flooring, ibababa ko yan, ilulubog ko yan hanggang sa flooring. Ayan, inilubog ko na. Mapapansin nyo, tumigil yan. Kasi nasa patag po tayo. Kahit hindi ako gumamit ng brake pedal, napatigil ko siya using clutch kapag ibinalik ko sa ibaba. Ngayon, itataas ko ulit yung aking paa sa clutch pedal para gumalaw ulit yan. Tataas ko ulit yan ng gradual. Ayan, nataas ko na siya and gumalaw ulit po yung ating sasakyan pa reverse. Yan. Kasi naka-reverse po yung ating gear, no? Yan. So, ganito ho ang pag-control ng clutch para magawa natin ang completely biting point. Yan. So, kung gusto mo talagang tumigil, clutch down, then gagamit ka ng brake pedal at balik muna natin ng neutral. Huwag kalimutan engage ang handbrake. Yan. So, yan po, ganyan ho ginagawa ang clutch control para mahanap natin ang biting point. So, para po dun sa mga nagsasabi naman na yung kotse niya ay walang biting point dahil luma na. Actually mga kaibigan, lahat naman ng manual transmission ay meron po yung biting point. Basta't ang aantayin nyo lang, kapag tinaas nyo ng gradual yung paa nyo sa clutch, at pag nag-move, unang move or unang galaw, yun na po yung biting point at kailangan yung kontrolin yung pagtaas. Ibig sabihin, i-steady nyo, kukontrolin nyo. Pwedeng ilubog nyo ng konti, tapos taas nyo ng konting-konti lang para makontrol nyo ang paggalaw ng inyong sasakyan. Lahat po ng manual transmission ay mayroon po yung biting point. Basta ang lagi nyo lang tatandaan, i-steady nyo kapag umusad or unang galaw ang inyong sasakyan para hindi po namamatay at nakokontrol nyo. So yun po mga kaibigan, yun po ang tinatawag nating biting point. So ipapakita ko sa inyo example ng pag-maneuver ang biting point lang. Okay? So ayan, itong sitwasyon natin ngayon, para makita nyo lang na kahit clutch lang gamit, clutch control lang, magagawa natin yung intention natin na sa mababagal na paggalaw. Okay, ang gagawin natin dito, buwebelta ako, babalik tayo, no? Kasi papapunta ang way natin doon eh. So ngayon, gagawin ko yung maneuvering dito na 3-point turn, na clutch lang ang gamit. First gear reverse, pero clutch lang ang gagamitin ko dahil yun lang naman ang kailangan na galaw dito. Syempre kapag titigil kayo, gagamit kayo ng brake. So ngayon, clutch down ako, tapos ilagay ko ng first gear, baba ko tong handbrake, then full turn ko sa kaliwa ang ating steering wheel. So mag-move ako papunta dyan sa side using clutch control or biting point. Ayan, mapapansin natin, lumalapit na tayo dyan sa kabila. So pag malapit na, clutch down, then brake tayo para hindi tayo mabangga doon. So ngayon, ang gagawin natin, reverse, then full turn naman sa right. Ayan, full turn, then clutch biting point, hanap lang clutch biting point. Dahan-dahan lang. Then clutch down brake, then first gear, then full turn naman sa left. Then clutch biting point ulit. Ayan, hold lang sa clutch biting point para makontrol nyo ang galaw nyo at makakabalik na kayo. Ayan. So pwede nyo nang ipantay ang manibela. Yan. So using clutch biting point mga kaibigan, nagagawa ko na kontrolin ang galaw ko sa mababagal na paggalaw katulad ng ginawa natin kanina. So hopefully mga kaibigan, nakatulong po sa inyo ang video na to, lalong lalo na po dun sa mga new drivers na nahihirapan sa mga gantong
clutch control or biting point. That's it.